Hi guys, good day. Welcome to my channel, The Naturalist Precious TV. Ang pag-uusapan naman natin ngayon guys ay tungkol sa kung paano isulat or itala ang cash disbursement book galing sa cash book. So ano ba itong cash disbursement book? Ito ay ang pagsulat sa mga lumabas na gasto or comprada galing sa iyong cash in hand or sa cash book. So, ito ay ginagawa upang makuha ang detalye ng mga description ng mga gastos. Dahil isang taon ba naman or quarterly or semi-annual ang iyong pagkuha nito para ikaw ay makagawa ng financial statement. Dahil kailangan nga ang cash receipt book at ang cash disbursement book. Pero sa mga nauna ko ng mga video, ako ay nakapaggawa na ng cash receipt book. So ngayon, ang aking ginagawa ay itong cash disbursement book na kung saan ito ay galing sa cash book. Itong nakikita nyo ay ang 3 columns na cash book. Dito makikita ang cash on hand. At dito naman sa in ay makikita ang cash receipt book. At ang out ay yung mga lumabas na either purchases or store expenses or equipment. So sa pagsisimula, dapat mayroon kang mga 15 columns na ledger or cash disbursement book. So dito sa sample na ito, halimbawa ito ang cash disbursement book. Ito ay ledger composed of series of columns na kung saan ilalagay natin dyan ang bawat unit. So sa first column, lalagyan ng date. Sa second, yung particulars or yung description kung ano siya. Tapos yung CV number, yung cash on hand, na dahil siya ay cash disbursement, so dapat credit siya or out. So practical na lang ang ginawa ko, nilagyan ko na lang ng out. Pero for accountancy, CR. So ito ang mga posibleng mga lumalabas sa isang tindahan na negosyo or any other trading businesses. May similarities ang entries. So, ang guide natin ay ang cash book. So, lahat ng lumabas, dito magsisimula. Ito ang cash book. At dito makikita natin na from January 3, mayroon siyang building capital na may OR number siya. Building materials na may 100,000 na lumabas para nagamit sa building materials. So ano ba itong building materials? Ito ay isang asset dahil fixed assets dahil ito ay pangmatagalan na nakakatulong sa iyong negosyo. Excuse me.
So, saan natin ilalagay itong building materials? So, dito sa cash voucher, nakita natin na meron siyang sa CV or sa cash voucher, meron siyang number 1 na 100,000. So, ano ba to? So, ito ay ang construction materials. So, dapat sa voucher, meron siyang mga naka-attach na mga receipt o resibo sa ilalim ng voucher. So, for construction materials, so dito, paano ang pagtala? So, sa pagsisimula, ilagay mo rin yung kanyang date base doon sa guide mo na cash book. So, dito, meron siyang date na January 4. So, 2023. So, meron siyang January 4 to 30. Kasi, pag matagalan to nagpagawa eh. So, construction materials. Construction materials. So, ang construction materials, may column siya para dito sa building. Building na equipment. Isa siyang equipment dahil siya ay fixed asset. So inilalagay ang 100,000. Yan. Tapos, ano naman ang sumunod na out? Dito, mayroong purchases. O, so, nag-start ka ng magkumprada. So, mayroon kang 80,000 na purchases. Nasa cash voucher number 2. So, dito sa voucher, mayroon siyang number 2. Kunin natin. Hirap. Walang assistant. So, dito. Itong voucher na ito, worth 80,000. So, paano ba ang paglagay sa voucher? Dapat isegregate mo ang kumprada mo or ang purchases mo dito sa voucher. Tapos, sa ilalim ng voucher, ilalagay mo lahat ng resibo mo sa pagbili ng araw na yan. So, sa purchases, yung nabebenta lang, ito ay mayroong 76,940,000 doon sa mga receipts. Tapos, siyempre, sa pagkumpra mo, nagutom ka, bumili ka ng snacks mo. So, mayroon siyang tinatawag na representation expenses, 500. Tapos, nakulangan ka ng supot mo, bumili ka ng plastic bags. So, expenses mo na yan, 100 pesos. Tapos ngayon, nabigatan ka sa mga dala-dala mong mga kumprada, kaya nagbayad ka ng labor. Papunta sa sasakyan mo, sa sasakyan. So, 400, halimbawa. Tapos ngayon, namasahay ka lang. Sumakay ka ng bus or taxi kaya. So, 1,000. For example lang naman. So, lahat ng yan ay, at saka bumili ka rin ng weighing scale dahil bumili ka ng bigas. So, lahat-lahat ng yan ay, at saka meron ka rin eggs or itlog. Tapos, nabiak ang 6. So, nagiging damage mo na siya. Susulat mo pa rin dito. So, magkano ba lahat siya? Ito ay 80,000.
ng butcher mo na ito ay yung mga resibo ng kumprada mo. Kung halimbawa sa wet market ka or sa hindi sa groceries, wala siyang mga resibo. Pero i-detalye mo pa rin sa isang piece of paper kung ano ang mga nabili mo doon, mga yung mga food ingredients ba kaya or mga mantika, ganun, tuyo or mga tuyo. Wala na kasi ang mga resibo. So isulat mo na lang. Tapos magkano yung pasahe mo. So ganito ang pagkakasulat mo sa kanyang voucher. So ganyan, isegregate mo para hindi ka mahirapan kapag nagtala ka na sa iyong cash disbursement book. So itong lahat ng ito ay may mga kanya-kanyang column sa cash disbursement book. So may column ng purchases. So ito yung column ng purchases. Ito, purchases to. Tapos, snacks ka. Tapos, meron din ditong yung salaries and wages kung halimbawa nagsahod na. Meron kang miscellaneous expenses kung halimbawa yung mga plastic bags, freight and handling, nandito rin. So, pasahe, store equipment, i-separate mo sa building equipment ang store equipment, another column. So, yun, may electric bill ka kaya or water bill, saka mga damages. So, kung mas marami kang mga expenses or mga purchases or out na mga iba pang pwedeng ka ng mga columns na meron naman kasing mga ledger na may 28 columns. O itong ginamit ko ay 14 columns lang. So everyday ang pag nito line up. So ang isang voucher i-segregate mo ito. So dito sa cash book makikita na may lumabas na 80,000 dahil ito ay purchases mo. So sa butcher ganito ang pagkakalagay at ito ay ganito mo gagawin sa cash disbursement. Mga guide na lang itong cash book at saka itong voucher. So sa pagtala mo, ilagay mo yung date. Kung kailan to nangyari ang pagbili. So, February 1. So, February 1. Purchases. So, purchases. So, ipasok mo muna lahat sa cash onhan ang 80,000 na lumabas. So, 80,000 lumabas yan. 80,000 lumabas. Tapos, ang purchases niyan ay ganito. 76,940. Yung nabebenta lang. 76,940. Ganun. Tapos ang snacks 500. Sa isang row mo lang lahat 'yon. So ano ba yung representation? So 500 'yan. $500 dito sa isang row ha, makaano lang ang row nila, isa lang ang row. Tapos plastic bag, so sa miscellaneous expenses mo na lang ilagay, miscellaneous.
So, saan na yung miscellaneous dito? Tapos, freight and handling. Saan ba yung freight and handling? Ito, 400. Tapos, yung fare, pasahe, 1,000. Tapos, store equipment na yung weighing scale dito sa 1,000 din siya. 1,000. Tapos, damage yung 6 na itlog na biak. So, 60. Baliyun mo na lang kung magkano bili mo doon. Times 6. Halimbawa, tag 10 pesos yung isa, di 60 yung 6. Ayun. Kapag tinutal mo siya horizontally, dapat mo arrive siya sa 80. Otherwise, error na yun. Ayan. Kasi ang math ay exact math. Hindi talaga yan exact counting. Hindi nakakamali ang math. So, yan. Ganyan. Tapos, yung succeeding na gastos na naman, halimbawa dito, mayroong electric bill. Mayroon namang lumabas na 10,000. Water bill, 5,000. Tapos, salaries and wages, 15,000. So, pababa ang So, lagay ka na naman uli ng date. Kung ano yung lumabas. Halimbawa, yung lumabas sa February 4. So, February 4, mayroon kang electric bill. So, electric bill. So, itala mo muna sa cash on hand. At saka yung construction materials, yun, linalagay mo muna yun para makumpleto. Tapos, ganun. So, lahat ng transaction magsisimula dito sa cash on hand. Nalagay mo muna lahat. Tapos naman yung electric bill naman ngayon. So, magkano doon sa cash book? Meron siyang 10,000 sa cash book. Kaya dito sa cash disbursement book mo, 10,000 din ang ilagay mo dito sa cash on hand niya. Tapos, diretso ka na kung saan ang column ng electric bill. Halimbawa, 10,000. So, asa na ang electric bill na column? So, dito, ayan, electric bill. Ito. Electric bill. So, dito mo ilalagay sa kanyang pagkatapos dito, ilalagay mo siya sa column dito na may electric bill. So, 10,000. 10,000. Pababa ng pababa. Parang sexy bomb. Pababa ng pababa ang data. So, yan, ganun. So, another na naman, halimbawa, water bill naman, ito, meron din dito yan sa voucher. Titingnan mo sa voucher. Kasi nandyan naman yung lahat. Yan, ito yung electric bill. Ito yung mayroong pamasahe na 200. Yung water bill. So, yun. Lalagay mo na naman yung tingnan mo na naman yung kanyang cash book. Mayroon siyang 5,000 na out sa kanyang cash voucher number 4. Water bill. So, ayun.
Inisa na lang ang butcher 3 and 4. So, dito, lalagay na naman natin yung date. 2 for water bill. Siyempre, may tubig din kayo na magagamit. Tapos, 5,000. Ilagay mo lahat ng cash on hand. Tapos, i-diretso mo na sa column niya kung saan yung water bill. Ayan, dito sa water bill. Ay, electric pala itong napalagyan ko kanina, 10,000. Tapos ngayon, 4,800 ang water bill. 4,800. 4,800. Tapos pasahe pala yung 200. So, dito siya sa fare or sa pasahe. Saan yung column ng pasahe? So, dito, pasahe. Yan. Yan, fare. So, dito, sa water bill, maglagay ka ng sa pasahe ng 200. Dito, 200. Tapos, yung water bill talaga. Dito pala yun eh. 4,800. Mali pala yun. Yan. 200 tapos 4,800. Isang row lang yan. Bawat date. Hanggang maubos mo lahat pababa. So, itotal mo bawat column. Hanggang sa umabot ka ng 6 na buwan. Maraming trabahuin pa to. So, itotal mo pababa. Tapos, total mo pahaba. Kung inside ba lahat. So, ang cash on hand, dapat magtali siya doon sa mga columns ng pagtotal mo na sa grand total sa 6 na buwan. So, ito ay isang sample lang. So, kasi mataas na kung ano. Yung ano ba ang gamit nitong cash disbursement book? Ito ay paghahanda para sa financial statement. Dahil ang purchases ay nasa income statement, yung lahat ng mga, yung equipment, nasa balance sheet, ganun. Lahat ng mga data ay kailangan para sa paggawa na ng financial statement. So, mayroon ka ng cash receipt book, mayroon ka ng cash disbursement book. So, mag-inventory ka na naman ng sunod. Yung pag-inventaryo. Tapos, pwede tingnan mo yung aking videos na mayroong paano ang pag-compute ng income statement. So, makikita mo doon kung ano ang function ng purchases sa financial statement. So, yan lang muna guys dahil mahaba-haba na ang aking nagawa. Sana may naintindihan kayo sa aking mga i-discuss or ini-explain. Comment lang down below katulad nito. So, maraming salamat sa inyo. At hanggang dito na muna. Paki-subscribe, comment, likes.